Bago ang wrapping tutorial, flex ko muna tong nabili kong pambalot. 5 pesos lang, 20 pieces na, o diba? San ka pa? Yung link po nasa comment section. So ayan na nga, bali yung isang buo hinati ko lang muna sa gitna. Yung kalahati, pinold ko lang sa gitna, tapos yung kalahati ulit, ipopold ko ulit sa gitna para madali ko siyang ikat. Bali ang matatanggal 1/8. 1/8 ba? Tama ba? At hirap na hirap din ako magbalot. Yung tipong maihahagis mo talaga yung binabalot mo. Yung mga napapanood ko kasi dating tutorial, parang ang dali-dali lang nilang magbalot. Yung parang napakasimple lang para sa kanila. Ako yung nagtry na ko po, ilang oras kong binabalot yung isang bulaklak lang. Nahihirapan ako dati kasi okay na yung sa harap. Pero pag tinitingnan ko yung sa likod, lukot-lukot, which is ganun lang naman pala talaga. Wala kasi ako dating mapanood ng tutorial na pinapakita nila yung likod. So, ipapakita ko sa inyo kung ano yung sinasabi ko. Ayan o, ganyan. Sa bandang taas, gusto ko dati flat din yun eh. Tapos nakita ko ng asawa ko nagbabalot. Tinanong niya bakit daw, paulit-ulit yung ginagawa ko. Ayun niya, sabi ko sa kanya, lukot-lukot kasi yung bandang likod. Sabi niya sa akin, hindi naman na yan titingnan eh. Importante maganda yung harap. Pero napaisip pa rin ako nun. Ganun pala dapat. Maganda yung harap. Ito na nga, balik tayo dito sa ginagawa ko. Bali yung kalahating wrapper lang kanina is sinati ko sa 4. Bali ang magiging mga sukat nila is 1/8. Itong dalawa, yung parehong may gold sa taas at gilid. Pinold ko lang sila parehas at dinikitan ng tape para hindi mahirap ilagay. At ayan, ganyan lang yan ilagay. Pwesto mo lang kung saan mo gusto. Tapos, doon sa pinakatapat ng styro, kurut-kurutin mo lang para dumikit sa kanya. Kung mapapansin nyo, kung dun sa bandang taas medyo nakahiwalay siya, 'di ba? Pwede nyo yan lagyan ng double-sided tape. Isa din kasi yan dati sa pinoproblema ko. At yung paglalagay nga pala ng tape, yung unang wrapper na nilagay mo, paikutan mo ng tape. Para yung mga susunod na wrapper na ilalagay mo, may pagkakapitan yung tape. Kasi dun sa pinaka-styro, hindi masyadong madikit dun yung tape. At ito pa rin yung isa kong problema dati. Kapag naglagay na ako ng ribbon, nakikita yung mga tape. Kaya dapat pag magte-tape kayo, dun nyo din idikit sa sa unang yung dinikit na tape. Nagigets nyo ba? Ang hirap no? Bahala na kayo umintindi, basta dun nyo ipatong. Huh? That, Mommy. Hello. Hello. Say hi. Hi. Singit yarn. Dito sa part na to, sa bandang side naman ay ginawan ko lang ng pabilog. Kung dito ay sa kanan, yung isa naman ay dun sa kaliwa. Ganyan ako gumawa, parang group by group. Group by group. Parang mas natatagalan kasi ako kapag ipofold ko yung isa tapos ikakabit agad. Lalo na yung tape dispenser ko ay hindi siya ganun kaganda. Yung tipong magpuputol lang naman ng tape ay sumusunod sa kamay ko. At ito namang next na ikakabit ko, ang tawag dito ay tissue bouquet. Hinati-hati ko na nga pala yan, hindi yan ganyan kaliit kapag binili. Ganyan lang din naman siya kadali i-form. Pagka-form ay nilalagyan ko na agad ng tape. Kung ilan yung kailangan ko, ay yun na agad yung ginagawa ko, saka ko naman ulit ididikit. Pasensyahan nyo na yung voice over ko kung may naririnig kayong chikiting. At ito naman, bali yung 1/8 ay pinutol ko ulit sa gitna. Pagkaputol ay ipo-form ko lang din yan ng parang pa-triangle. Mahilig tayo sa tatsulok. Habang may tatsulok, wag sila ang nasa tuktok. Ayan na, may kumanta na nga. Huwag nyo nang pansinin yung mga pinagsasabi ko, mag-focus na lang kayo doon sa ginagawa ko. Bali, 4 yung kailangan ko, 3 sa harapan at 1 sa pinakalikuran. Ay di pala, baka mabash tayo. 1 sa harapan, 2 sa gilid at 1 sa likuran. At ayan, dyan naman ay ginupit ko lang yung pinakasobra. Pinatay ko lang doon sa kinabit kong mga pa-triangle. At para mas mapaganda natin yung flower bouquet natin, lagyan natin nito. Ano bang tawag dito? Wrapping mesh bouquet? Tama ba? O basta yun na lang yung i-search nyo sa orange app or black apps. Marami nang lalabas doon. Iba't ibang klase na rin. At ganitong way naman yung ginagawa ko kapag tape yung gamit ko. Pero kadalasan kasi ang ginagamit ko dyan is glue stick. Pero dahil wala akong saksakan dito, ito tape na lang yung ginamit ko. Sundan nyo na lang kung paano yung way na ginagawa ko para hindi na rin kayo mahirapan. At kung melt glue pala yung gagamitin ko dyan, kapag naidikit mo, yun na yun. Hindi katulad kapag tape, pwede mo pang hatak-hatakin, ayus-ayusin. At ayan, pagkatapos ikabit, ginupit ko naman yung sobra. At ito, gantong way naman din yung ginagawa ko sa paglalagay ng ribbon. Dati struggle din sa akin to Parang lahat yata ng part ng paggawa ng bouquet struggle no? Wala naman yata talagang madali sa una, lahat naman yata nahihirapan. Mahabang pasensya lang naman ang kailangan sa paggagawa ng ganito, pero kung wala kang pasensya, naku po sis, wag na lang, charis. Pero sabi ko nga sa inyo, sa una lang mahirap, pero pag nakuha nyo yung technique ng paggagawa, ako po, nakakatanggal ng stress. Nag-e-enjoy ka talaga. May stress ka na lang kung sinong bibili ng mga ginagawa mo. Charis. So, ayan, patapos na tayo. Ayan, konting ayos-ayos na lang at i-post na sa social media para maging pera na.
Like, comment, and share kung may natutunan kayo. Thank you for watching. Bye. God bless.